Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Pilipinas at Japan nagkasundo tungo sa mas mabilis na development ng renewable energy sa bansa. Higit 8 milyong Pilipino nakinabang sa 50% fare discount ng LRT Line 2. 4 na Aita Centenarian sa Capas Tarlac natanggap na ang kanilang 100,000 cash gift. Island Escapade Tourism Program sa Siargao, inilunsad ng LGU. EJ Obiena, puspusa na paghahanda para sa 2 pang torneo ngayong buwan. At SB19, Sarah G sa X-Bam Girls, 4 of Spades, performer sa Aurora Music Festival sa Mayo. Sa ating unang The Better News ngayong araw, inilabas na ng LRT Line 2 ang kabuuang bilang ng mga estudyante, senior citizen at persons with disabilities na nakatanggap ng 50% fare discount na inilunsad ng Hunyo ng nakaraang taon. Sa datos, umabot sa mahigit 8 milyong mga Pinoy ang nakinabang sa naturang diskwento, alinsunod pa rin ito sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng ligtas, mura at maasang transportasyon para sa publiko. Magbabalita si Millie Borja. Umabot sa higit 8 milyon ang nakinabang sa 50% fare discount ng LRT Line 2. Noong 2025, may kabuang 8,107,640 ang bilang ng mga estudyante, senior citizen at persons with disabilities ang nabigyan ng naturang discount. Sa naturang datos, 6,088,704 dito ay estudyante, 1,298,148 naman ang senior citizens at 720,788 ang PWDs. Magugunit ang Hunyo ng nakaraang taon nang simula ng naturang fare discount. Ito ay alinsunod pa rin sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng ligtas, abot kaya at maaasahang transportasyon para sa publiko habang isinusulong ang kapakanan ng mga sektor na nangangailangan ng espesyal na discount at tulong sa pamasahe. Samantala, patuloy naman na hinihikayat ng Light Rail Transit Authority ang mga estudyante, senior citizen at PWDs na mag-apply at gumamit ng concessionary card para makatipid sa pamasahe. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, lalong pinagtibay ng Pilipinas at ng bansang Japan ang ugnayan para sa kanilang shared vision at transition sa renewable energy movement. Maliban sa hatid na mas malinis na energy source, tiniyak ng dalawang bansa na katumbas pa rin ito ang sustainable na estado ng ekonomiya. Ang buong detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nagkasundo ang Pilipinas at Japan para sa mas mabilis na renewable energy development ng bansa, kabilang ang pagbalanse sa decarbonization habang isinusulong ang praktikal at long-term energy solutions na nakaangkla sa Asia Zero Emission Community o AZEC. Ginawa ng dalawang bansa ang commitment sa pulong na pinangunahan ni na Energy Secretary Sharon Garin at AZEC Ambassador Yamada Takio. Kasama rin si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. Tinalakay rin sa pulong ang kolaborasyon sa mga pangunahing teknolohiya gaya ng LNG, nuclear energy at small modular reactor, gayon din ang estado ng nauna ng nilagdaan na 2025 Energy Partnership Memorandum of Cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Nangako ang Japan na tutulungan ang Pilipinas sa pondo, kagamitan at paghasa sa mga kaalaman para mapabilis ang renewable energy development, ma-modernize ang power grid at hydrogen initiative. Sa ilalim ng Joint Crediting Mechanism, inaasang aarangkadang low-carbon projects na panigurado nila na makikita at mararamdaman ng ordinaryong Pilipino.
Samantala, inihayag din sa pulong ang kahandaan ng Pilipinas na pangunahan ng ika-4 na ASEC Ministerial Meeting ngayong 2026. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natanggap na ng 4 na AITA centenarians mula Kapas, Tarlac ang kani-kanilang 100,000 pesos cash gift mula sa National Commission of Senior Citizens. Ayon sa mga recipient, sikreto daw nila sa mahabang buhay at malakas na pangangatawan ay ang araw-araw na pagkain ng kamote, gabi, saging at gulay. Unang umugong sa social media ang video na sinasabing hindi nakatanggap ng centenarian cash gift ang 4 na katutubo dahil sila umano ay overaged. Muling nililinaw ng NCSC na nitong Lunes, February 9, lamang natanggap ang kanilang aplikasyon at endorsement letter mula sa LGU. Isang taon makalipas ipasa sa komisyon ang pamamahala sa Expanded Centenarians Act. Dako naman tayo sa Tawi-Tawi. Good news po dahil pinalawig na rin ang pamahalaan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa inyong probinsya. Bahagi pa rin ito ng patuloy na inisyatibo ng pamahalaan na abutin ng mga Pilipino sa malalayong lugar at makabili ng mura at de kalidad na bigas. Ang buong detalye sa report na ito. Maaari na ring makabili ng 20 pesos per kilong bigas ang mga residente ng Tawi-Tawi. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalawig sa benteng bigas, meron na program ng pamahalaan, partikular na sa mga malalayong probinsya. Ayon sa Department of Agriculture o DA, tinatayang nasa 25,000 ang mga benepisyaryo sa Tawi-Tawi ang makikinabang sa naturang programa. Alinsunod niya ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyaking mararamdaman lahat ng pamilyang Pilipino saan mang sulok ng Pilipinas ang kalidad ngunit abot kayang bigas. Giit ng DA magtatagal ang benteng bigas program hanggang 2028 para ma-stabilize ang supply ng bigas sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, muling pumangalawa ang Pilipinas sa pagiging top exporter ng saging sa buong mundo. Batay sa tala ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, aabot sa higit 2 milyong tonelada ng prutas na kilalang good source of potassium ang na-export ng Pilipinas. Ang iba pang detalye sa report ni Dustin Bayog. Pumapangalawa na muli ang Pilipinas sa buong mundo bilang top exporter ng saging. Base sa ulat ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, umakyat sa ikalawang pwesto ang bansa sa global banana trade habang top supplier naman ito sa Asia. Tumaas ng 26% o 2.93 million metric tons ang banana shipments ng bansa noong 2025 mula sa 2.33 million metric tons noong 2024. Nangungunang top exporter ang bansa Ecuador, pangatlo ang Colombia na sinundan ng Guatemala at Costa Rica. Mababati noong 2023 na putol ng bansang Guatemala ang 6 na taong pagiging top exporter na bansa at maurong sa ikatlong pwesto dahil sa problema sa peste at pabagong-bagong klima. Samantala kabilang sa mga bansa nag-aangkat ng 75 to 80% ng saging sa Pilipinas ay ang mga bansang Japan at China. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mas lalong mapaigting ang turismo sa tinaguriang surfing capital of the Philippines o ang Siargao, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng probinsya ang Island Escapade Tourism Program. Dito mas may bibigyan ng oportunidad ang mga residente na makibahagi sa pag-promote ng piling tourist destinations. Ang iba pang detalye ibabalita ni James Galange. Sinimulang ilunsad ng lokal na pamahalaan ng Del Carmen, Siargao ang Island Escapade Program kung saan mabibigyan ng pagkakataon ng mga residente na magbigay ng serbisyo sa mga turistang bibisita sa kanilang probinsya. Ayon sa LGU, sa pamamagitan ng naturang community managed tour, magkakaroon ng pagkakataon ng mga lokal at tuyuang turista na maranasan at mas makilala ang island life ng nasabing bayan. Kabilang sa mga maiikot na naturang programa ay ang Sugba Lagoon, Pamumuan Beach at Kauhagan and Helian Islands na siyang mga tinuguriang Heart of Pristine Lagoon ng Siargao. Sinabi ni Municipal Tourism Officer Lani Lipio na katuwang ng LGU ay ang mga tourism organization na siyang panguna ng mga tourism activity. Ang Island Escapade Program ay mayroong 3-day package kung saan saklaw na nito ang pagkain, accommodation, transportation at mga aktibidad sa piling mga lugar. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng palakasan, hindi pa natatapos ang kampanya ni Filipino pole vaulter EJ Obiena para ngayong buwan ng Pebrero dahil matapos ang kanyang matagumpay na stint sa China at Germany, bound to France at Poland naman ang SEA Games gold medalist. Basta sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Nagkasundo ang Pilipinas at Japan para sa mas mabilis na renewable energy development ng bansa, kabilang ang pagbalanse sa decarbonization habang isinusulong ang praktikal at long-term energy solutions na nakaangkla sa Asia Zero Emission Community o AZEC. Ginawa ng dalawang bansa ang commitment sa pulong na pinangunahan ni na Energy Secretary Sharon Garin at AZEC Ambassador Yamada Takiro. Kasama rin si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. Tinalakay rin sa pulong ang kolaborasyon sa mga pangunahing teknolohiya gaya ng LNG, nuclear energy at small modular reactor, gayon din ang estado ng nauna ng nilagdaan na 2025 Energy Partnership Memorandum of Cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Nangako ang Japan na tutulungan ang Pilipinas sa pondo, kagamitan at paghasa sa mga kaalaman para mapabilis ang renewable energy development, ma-modernize ang power grid at hydrogen initiative. Sa ilalim ng Joint Crediting Mechanism, inaasang aarangkadang low-carbon projects na panigurado alila na makikita at mararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Samantala, inihayag din sa pulong ang kahandaan ng Pilipinas na pangunahan ng ika-4 na AZEC Ministerial Meeting ngayong 2026. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, isa na namang solid lineup of performers ang magpapasiklab sa upcoming Aurora Music Festival sa Mayo. Kung sino-sino ang mga bigating OPM stars ang magsasama-sama sa Clark Global City sa report ni Showbiz Angel. Magsasama-sama na naman ang mga bigating OPM star para sa ikalimang taon ng Aurora Music Festival sa May 2 and 3. Para sa Day 1 and 2, pareho magpapasiklab ang P-Pop Kings SB19 at Four of Spades. Kaabang-abang din sa Day 1 lineup ang pop star royalty na si Sarah Geronimo, mga bandang Ben and Ben at December Avenue, gayon din ang singer-songwriter na si Army Milyare. Habang para naman sa Day 2, humandang maki-get out sa Sex Bomb Girls habang rakrakan sa stage kasama ang parokya ni Edgar Kamikaze at pop rock icon na si Kitchi Nadal. Nakatakdang ganapin ang Aurora Music Festival sa Clark Global City sa Pampanga. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako po si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.